So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila. But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody? But was it right for the NBI to actually adhere to the demand of that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts? Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas. Hi, Yusek. Good morning. On serving Senator Bato his warrant, Attorney Nery Colmenares said the government can find Senator De La Rosa with all its intelligence fund. Kung gugustuhin daw po ng gobyerno, makahanap naman po talaga si Senator Bato. Since the senator has now escaped twice, how is the administration utilizing its resources to hold the senator to account? So sinasabi po pa talaga natin na siya'y tumakas. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya'y tumakas, kundi siya'y nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyo ang ICC. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay wag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot. And ma'am, the OSG also gave a strong worded comment that a sitting senator running away from the very courts that he's seeking relief from should be denied of his pleas. We understand Malacanang leaves all opinions to the courts, but doesn't the palace see a need for a stronger stance, especially now that this has reached international traction? Kita-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So, napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5. Yusek, good morning. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise? Magkakaroon naman po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at that time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Na kapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan? At merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayong mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, yung tanong ng marami ngayon, I would like to direct to the President, kung hindi ka pagalit, bakit? Kung hindi ka pagalit, bakit? Yes, with the performance of the arrest, because this is not the first time that the Philippines tried to serve an arrest warrant from the ICC. The public has been comparing the performance of former PNP Chief Torre compared to the failure of the NBI to serve the arrest warrant against De La Rosa. Bakit po hindi na-hold accountable kung sino mang ahensya yun pong nagkulang para maipatupad yung pagsaserve ng arrest warrant? I-correct po natin to ha. There was no failure on the part of the NBI agents. Hinarang sila.
But was it right for the NBI to succumb to the authority of the Senate na ilagay under, na ipahinto o ipahalt o isuspend yung pagsaserve ng arrest warrant while he is under protective custody? The question is, was the Senate correct in interfering with the service of the warrant of arrest? But was it right for the NBI to actually adhere to the demand of that demand of the Senate kung wala naman pong legal basis according to some analysts? Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at sino ang hindi rumispeto sa batas. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR. Hi, ma'am. Yung nangyari po sa Senate po, with all yung tawag ni Senator Aimee, Senate siege, do we may reaction po ba yung Pangulo given na naging senador siya? Kung mako-consider niya ba na desecration ng institution yung nangyari po? Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. And this is also the position of the President po, Of ma'am. course. And another question po, kasi nagkaroon po ng change of leadership and I don't know kung makakaroon pa ulit today. Ano po ang reaction ng Pangulo po dun sa pagpapalit po considering na ngayon na yung sisimulan na yung impeachment trial po sa Senado? Ang papapalit ng liderato sa Senado ay kanila po yung aktibidad. So wala naman pong kinalaman ng Pangulo kung magpapalit sila ng liderato o hindi. So sa kanila po yan. Nasa Senado po yan. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi, ma'am. May we just know why the president appointed former Iloilo City Mayor Jed Mabilog despite his name being included in the drugs watch list during the term of President Duterte? Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. Well, may demanda na po ba? Parang binigyan po di ba ng clemency? No. About the drugs list. Wala pa naman. So walang kaso. And on another topic po, as the impeachment proceedings officially starts, hopefully today, ano ang pakiusap ng palasyo sa mga senator na tatayong judges? Kasi alam naman po natin na maraming kaalyado si Vice President Sara Duterte sa Senado. Alam naman po natin ang impeachment trial ay trabaho po ito at mandato po ito sa Senado. Hindi po kailangan na makialam ang Pangulo sa sinabing mandato ng Senado dahil meron po tayong separation of powers. Ang dapat lang po sigurong laging nating tandaan-daan, hindi lang mga Senado, hindi lang sa Senado at Senador, kundi tayo mismong mga Pilipino. Ang dapat na managot, ayon nga sa Pangulo, ay dapat na managot. So, wag na lamang siguro maging daan ang sinuman sa pagtakas ng mga dapat na managot. Thank you. Follow-up question, Ivan Mayrian, GMA. Ma'am, tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat nating kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganon pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive? Kung ano po ang dapat na gawin, nagsalita na po ang DOJ na sa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago depende sa magiging development sa pending na petisyon sa Supreme Court. Opo.
Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently? Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano ang sinasabi ng batas. Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon? Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung things are turning out. nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may we just get the President's thoughts on the Ombudsman's decision to suspend the Senate Sergeant at Arms over what happened to the Senate recently? Ang Ombudsman po ay isang independent body, so trabaho po yan ng Ombudsman. But sang-ayon ba kayo or ano ang thoughts nyo about this given that you've been saying dapat accountable yung dapat managot? Sang-ayon man o hindi sang-ayon ang administrasyon, sinabi po natin ang Ombudsman po ay isang independent body, so kung ano po ang kanilang magiging desisyon, yan po ay hindi panghihimasukan ng Pangulo. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, para hindi na lang po maulit yung komosyon ng nangyari sa Senado and para hindi na rin po maulit yung long hours ng pag-aantay ng dating hinuhuli po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi na rin po masyadong magamit yung resources ng gobyerno, would naman lang kanyang call kay Senator Bato de la Rosa na isuko na lang po yung sarili niya. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. And Yusek, yung sa nalalapit po na impeachment, naniniwala po ba yung Malacanang na magiging credible po yung Senate na tumayo bilang impeachment court? Kasi po may mga senators po tayo na may mga kaso sa Ombudsman and ICC and other. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga sa ngayon. Ang mga magiging senator judges, nasa kanila po yan. Tandaan lamang po nila na sila ay halal ng bayan. Nung sila ay nangangampanya, nangako sila na sila ay magsisilbi para sa taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. At yun nga lamang po, wag sila magsilbi, katulad na sinabi natin, na maging daan para sa pagtakas ng dapat na managot. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Isaac, follow-up lang po din sa statement yun that the Senate was never under attack. So, can we get a categorical answer if the palace shares the sentiment of the NBI that it was staged? I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So kayo na po mag-assess. Okay, wala ng tanong mula sa Malacanang Press Corps. Bako naman tayo sa regional media. Mula kay Daphne Santuyo ng Kagay News Magazine, with the latest development in the Senate, the escape of Senator Bato, the alleged involvement of Senator Robin Padilla and SP Alan Peter Cayetano, the refusal to receive suspension and CCTV subpoena, what will be the concrete measures which can be done by the Office of the President? Unang-una po, ang Ombudsman po ang nagpadala ng subpoena at according to Ombudsman Rimulya ay tinanggihan ito ng Senado. Malamang masasabi natin na ito ay issue na maaaring ang makakasagot lamang nito ay ang Senado. Kung kasama man at inamin naman pala ng OSAA na kasabay at magkasama si Senator Bato at si Senator Robin na lumabas
nung madaling araw, nasa kanila na rin po yan. Dahil alam na po nila kung ano ang dapat na ipatupad na batas. Pero of course, alam natin na sila ay gagamit ng mga technical terms, legal jargons, para ma-justify ang kanilang mga aksyon. But on the part of the government, nagsalita na po ang DOJ, igagalang po natin ang Supreme Court at naniniwala pa rin po tayo na mayroong valid warrant of arrest. At kapag nagtangka si Senator Bato na lumabas ng bansa at siya ay nakita, siya ay aarestuhin.